Nagbebenta ka ng siopao sa halagang 10,000. Iniisip ng lahat na tiyak na nababaliw ka na sa pera. Ang hindi nila alam, nalulugi ka pa sa ginagawa mo. Para lang makumpleto ang misyon na bigay ng iyong master. Isang linggo ka nang tuloy-tuloy na nagtitinda. Pero wala ka pang nabebentang kahit isang siopao. At nang mapabuntong hininga ka, na isa na namang araw na walang nangyari, bigla kang may narinig na ingay. May mga fans daw na nagsasabing may isang food stall sa iskinita na ito, na naglalakas loob magbenta ng siopao sa halagang 10,000. Ngayon, tingnan natin kung anong klaseng siopao ang nagkakahalaga ng 10,000. Nang marinig mo iyon, tumingala ka. At nakita mo ang isang matabang lalaki na nakatayo sa harap ng stall mo. Tumingala siya sa karatula at pagkatapos ay nagtanong, "Boss, may laman bang dragon meat ang siopao mo? O kaya naman kapag kinain, hindi ka na mamamatay? Bakit naman aabot ng 10,000 ang halaga ng siopao na to?" Tiningnan ko siya, at mahinahong sumagot, "Malalaman mo kapag kinain mo." Aba, may angas ah. Ang mga taong ganito kayabang. Kadalasan may ibubuga talaga. "Boss, bigyan mo ako ng isa." Nang marinig ko ang sinabi niya, tumingin ako sa kanya. "Sigurado ka?" "Siyempre, sigurado." "Bakit? Natatakot ka bang hindi kita bayaran?" Tiningnan ko lang siya ng walang emosyon. Kung alam mo ang binibili mo, hindi mo iisiping hindi magbayad. "O ay, ang yabang mo naman." Natawa na lang ang matabang lalaki sa kumpiyansa mo. "Huwag kang mag-alala, masarap man o hindi. Nakapaskil naman ang presyo mo. Kaya babayaran ko ayon sa nakasulat sa menu. Kung sablay man to, malas ko na lang." Hindi na ako nagsalita pa. Tumango lang ako. Tapos, itinulak ko ang isang steamer sa harap ng matabang lalaki. "Supreme Crab Roe Soup Bao. Pakitikman po." Inilapit ni Tang Jai ang kamera ng phone niya. "Halika, mga fam. Oras na para masaksihan ang milagro." Pagkasabi niyon, itinaas niya ang takip. Nakita niyang may iisang bao lang sa loob na medyo transparent at kulay amber. Sa sobrang nipis ng balat, kitang-kita mo pa nga ang ginintuang sabaw sa loob na bahagyang gumagalaw. At sa gitna ng ginintuang sabaw na iyon, may tila namumulang laman ng alimango na animoy nakalutang. Parang isang tumitibok na puso. Sa ibabaw ng bao, mayroon itong eksaktong 36 na lupi, na bumubuo ng perpektong hugis ng bahagyang nakabukang bibig ng isda. Pero wala man lang kahit isang singaw na lumalabas. Si Tang Jai at ang mga manonood sa kanyang live stream ay parehong namangha sa bao na nasa harap nila. Hindi ito pagkain. Isa itong obra maestra. Totoo ba ang balat na ito? Bakit parang kasing nipis ng lobo? Yes, maganda nga ang itsura. Baka gawa lang yan sa kung anong pandikit o mga kemikal na pinaghalo-halo. Ang dami ng teknolohiya at kung ano-anong gimmick ngayon. Sabi niya habang abutin na sana para tikman. Agad ko siyang pinigilan. Tapos, kumuha ako ng isang napakanipis na straw. At kumuha rin ng isang maliit na puting platito. Dahan-dahan kong inilagay ang bao sa harap ni Tang Jai. Una, buksan ang bintana. Saka hihigupin ang sabaw. Isang kagat lang. At bibig mo'y mapupuno ng bango. Tandaan mo, mayroon ka lang 3 minuto. Pagkatapos ng 3 minuto, bababa ang temperatura ng sabaw sa 65 degrees. At mababawasan ng 30% ang linamnam nito. Sa puntong iyon, basura na lang yan. Inirapan ako ni Tang Jai. Ang ihi naman yan. Sabi niya habang dahan-dahang isinasaksak ang straw sa tila bibig ng isda sa tuktok ng siopao. Sa sandaling tumusok ang dayami sa maliit na butas sa balat ng siopao. Isang di maipaliwanag at napakatinding bango. Agad na sumambulat mula sa butas na kasinliit ng karayom. Naramdaman ni Tang Jai na tila nabuksan ang kanyang bungo. Ang bango ay umakyat sa kanyang ilong diretso sa utak. Agad nitong sinira ang kanyang pagpipigil. Ang kanyang laway ay walang tigil sa pag-agos. Ang mga usisero sa paligid ay nagbubulungan pa kanina. Ngunit sa isang iglap, lahat ay natigilan. Anong amoy yon? Ang bango. Diyos ko, ano to? Gusto kong kumain. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Libo-libong mga mata ang nakatitig sa siopao na hawak ni Tang Jai. Sa puntong ito, wala nang pakialam si Tang Jai sa kanyang live stream. Kinagat niya ang dayami at sinipsip ng malakas. Dumaloy ang gintong sabaw sa dayami papasok sa kanyang bibig. Napakainit, napakasarap, sukdulan. Sa sandaling iyon, tila nakita ni Tang Jai ang isang higanting gintong alimango. Naiwinawasiwas ang mga sipit nito sa maalong dagat. Nakita niya sa malawak na talampas na nababalutan ng niebe ang mga bagong pitas na matsutake mushroom na maihamog pa. Nakita niya sa gitna ng maulang jayangnan ang isang sisidlan ng alak na 30 taon nang nakatago ay dahan-dahang binuksan. Naramdaman ni Tang Jai na ang lahat ng butas sa kanyang balat ay biglang nagbukasan. Isang kakaibang sarap ang bumalot sa kanyang buong katawan, na halos gusto niyang lumuhod para sumamba. Nang makita ng mga manonood sa live stream ang reaksyon ni Tang Jai, napuno sila ng pagtataka. "Kuya G, anong nangyari sa'yo? Magsalita ka, pangit ba ang lasa? Baka nalaso na si host at napipi." Hindi pinansin ni Tang Jai ang mga komento. Tinapon niya ang dayami, at ang natitirang siopao na puno pa ng laman ng alimango.
Isang subo niyang nilamon. Ang balat nitong sinipis ng pakpak ng tutubi ay natunaw sa kanyang dila. Sinundan ng manamis-namis na taba ng alimango na kumalat sa kanyang bibig. Ang lutong ng mga kabuting matsutake. Ang samyo at dulas ng alak na huwadyao sa lalamunan. Sumasabog ang iba't ibang sarap sa loob ng aking bibig. Para itong isang napakagandang kumpas ng musika. Nakapikit ang mga mata ni Tangjay. At may mga luhang biglang pumatak mula sa kanyang mga mata. Napangiti naman ako ng bahagya. Ubos na. Ilapag mo na ang plato. Huwag mong patuluin ang laway mo sa pwesto ko. Biglang idinilat ni Tangjay ang kanyang mga mata. Boss, mayroon pa ba? Kahit magkano pa iyan. Bibilhin ko na lahat. Umiling lang ako. Isa lang kada tao. Limitado lang ang tinda ngayong araw. Ubos na lahat. Naging desperado na si Tangjay. Parang nawala siya sa sarili dahil sa sobrang sarap ng pagkain. Master, magbabayad ako ng 100,000. Tao lang naman ang gumawa ng mga rules na iyan. Hindi dapat masayang ang galing mo sa pagluluto. Ipagluto mo pa ako ng isa please. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pero hindi ako natinag kahit kaunti. Iniligpit ko na ang mga gamit ko at umuwi na. Samantala ang live stream ni Tangjay tungkol sa aking kainan ay biglang naging viral sa buong internet. Pero ang itsura ni Tangjay na parang sugapa na sa sarap ay nakuha ang atensyon ng mga otoridad sa merkado. Ding! Tagumpay mo nang natapos ang pagsubok para sa mga baguhan. Bilang premyo ay madodoble ang lakas ng iyong katawan. Bibigyan ka rin ng isang maalamat na kagamitan sa kusina. Isang piraso ng mahiwagang kutsilyong Yongling. Sinara ko ang aking kamao at naramdaman ang tindi ng lakas sa aking mga kamay. May kakaibang kislap na dumaan sa aking mga mata. Kung ganoon, maaari ko na sigurong subukang lutuin ang putahing iyon. Kinabukasan, kumuha ako sa system ng mga sangkap para sa 3 piraso ng pinaka-espesyal na baozi. Nang dumating ako sa night market ng gabing iyon, halos 1,000 tao na ang nakapalibot sa pwesto ko. May mga nandyan para mag-live stream at makisakay sa uso. May mga curious kung totoo ba ang siopao. Pero ang hindi ko inaasahan, ay pagsulpot ko pa lang, sunod-sunod na mura ang sumalubong sa akin. Umalis ka sa night market. Manloloko. 10,000 piso para sa isang siopao. Bakit hindi ka nalang mang-hold up? Tigilan niyo iyan. Isang malakas na sigaw ang umalinggaw-ngaw. Sumugod sa harap ko si Tangjay na parang isang galit na leon. Wala kayong alam. Kung hindi niyo pa natitikman, manahimik kayo. Sulit sa presyo ang siopao na to. Nagulantang ang lahat. Ang mga comments sa live stream ay agad na napuno ng mga question mark. Nasapian si Kuya Jay. Bayad to, sigurado. Confirmed yan. Hindi ko pinansin ang mga basher. Sa halip, naglabas ako ng isang karatula. Supreme Crab Roll Siopao, 10,000 piso bawat isa. Limitado sa 3 ngayong araw. Isang piraso bawat tao. Dapat kainin dito mismo. Dinagdagan pa. Mukhang gusto niyang samantalahin ang kasikatan para kumita ng malaki bago tumakbo. Pero si Tangjay ay tuwang-tuwa. Boss, pabalot sa akin. Bibilhin ko lahat. Tiningnan ko ang mga mata ni Tangjay na namumula sa pagkasabik. At umiling ako. Kumain ka na kahapon. Hindi maganda ang sobra sa sarap. Kailangan pa ng katawan at panlasa mo. Ng 24 na oras para namnamin ang linamnam na naiwan mula kahapon. Hindi kita pagbebentahan ngayon. Desperado na si Tangjay. Boss, wag naman. Mamamatay na ako sa takam. Nakikiusap ako sa'yo, kahit kalahati lang, pwede na. Tulala na naman ang lahat sa nakita nila. Pera na ang lumalapit ayaw pa. Ang galing din magpakipot ng isang ito. Biglang may narinig. Isang mayabang na boses ang narinig mula sa karamihan. Nagmamarunong ka lang. Ang dumating ay ang kilalang rich kid ng Jiangsheng. Si Zhao Ko. Bibilhin ko na ang 3 baozi na ito. Pero hindi ko kakainin ang mga iyan. Ipapakain ko lang ang mga iyan sa aso ko. Gusto kong ipakita sa inyong lahat na itong 10,000 pisong baozi, kahit aso ay hindi papansinin. Sabay siyang sumipol. Isang galit na Rottweiler ang tumalon mula sa kotse. Nagtawanan at naghiyawan ang mga tao. Ang galing mo talaga, Young Master Zhao. Ayos iyan. Dapat lang siyang mapahiya. Tingnan natin kung paano makakalusot ang may-aring ito. Nang marinig ko iyon ay nanlamig ang tingin ko. Kunin mo ang pera mo. Lumayas ka. May gana kang palayasin ako. Kilala mo ba kung sino ako? Gusto mo bang wasakin ko ang pwesto mo? Ding! May nakitang panunukso. Nagsimula na ang side mission. Ang karangalan ng Diyos ng pagluluto. Kailangan sa misyon. Gamit ang kakaibang sarap. Paluhurin ang mayabang na iyon at pasukuin. Premyo sa misyon. Ang nawawalang resat ng chicken tofu pudding mula sa Sichuan. Huminga ako ng malalim. Inilagay ko ang kamay ko sa takip ng steamer. Sa totoo lang ay hindi ka karapat-dapat na kumain ng gawa ko. Pero dahil gusto mong ipakain sa aso, hahayaan kong ang dila mo ang magsabi sa iyo na mas masahol ka pa sa aso. Pagkatapos ay bigla kong binuksan ang takip. Sa pagkakataong ito ay hindi ko na pinigilan ang bango. Matapos ang isang gabing pagpapalakas ng sistem. Ang tindi ng bango nitong 3 baozi. 3 beses itong mas mabango kaysa kahapon.
Sa sandaling inalis ang takip, yung sobrang tapang na bango ng aligi ng talangka ay naging parang isang malakas na bagyo na humagupit sa paligid ng 100 metro. Yung asong Rottweiler na kanina ay tahol ng tahol, biglang bahag ang buntot. Bigla na lang itong dumapa sa sahig at parang sumusuko na sa harap ko. Agad na nabasa ng laway niya ang sahig. Habang itong si Zhao Kuo na siyang pinakamalapit, yung mayabang niyang mukha ay biglang nanigas. Bango. Ang bango-bango talaga. Pakiramdam niya ay para siyang sinasakal ng isang higanting kamay na hindi nakikita. Bukod sa paglanghap sa bangong iyon, wala na siyang ibang magawa pa. Pati yung kasama niyang influencer na maganda ay nanghina ang mga binti. Bigla itong napaupo sa sahig na tila tulala ang mga mata. Nanginginig ang mga kamay ni Zhao Kuo. Hindi niya mapigilang abutin ang steamer. Sumisigaw na ang utak niya. Kainin mo iyan. Mamatay ka kapag hindi mo iyan kinain. Gusto mong kumain. Tiningnan ko siya ng madiin habang nakatayo ako sa harap niya. 30,000 piso. Amoy lang ang mabibili mo sa halagang iyan. Gustong kumain. Tawagin mo akong tatay. Namula ang mukha ni Zhao Kuo na parang atay ng baboy. Pilit siyang lumalaban. Pero yung bango na iyon na tila may sariling buhay ay agad na nagpabagsak sa kanyang paninindigan. Bigla siyang lumuhod sa sahig. Tatay, pahingi naman ng kahit isang kagat lang. Nakikiusap ako sa iyo. Biglang tumahimik ang lahat. Mabait na bata. Sige, kain na. Itinulak ko ang baozi sa harap niya. Tandaan mo, 3 minuto mo lang iyan pwedeng kainin. 100% ang sarap nito ngayon. Mababawasan ng 10 puntos kada minuto ang lilipas. Hindi na nakapagpigil pa si Zhao Kuo. Kaagad niyang ibinuka ang kanyang malaking bibig. At isang malaking kagat ang ginawa niya. Sumabog ang napakainit na sabaw sa loob ng kanyang bibig. Nanlaki agad ang mga mata ni Zhao Kuo. Sa sandaling iyon ay naramdaman niyang dinala sa langit ang kanyang kaluluwa. Hindi lang ito basta siopao. Parang lahat ng sarap ng kalikasan mula sa dagat hanggang sa bundok, pati na ang daloy ng panahon, ay pinagsama-sama at binalot sa manipis na balat nito. Puno ng pagkain ang bibig ni Zhao Kuo. Habang umuungol siya ng hindi maintindihan, hindi man lang niya namalayan na umaagos na pala ang kanyang luha. Inilabas niya ang kanyang dila, at walang pakialam na dinilaan ng paulit-ulit ang natitirang patak ng mantika ng alimasag sa tray. Nagkagulo ang lahat sa live stream. Siguradong may script ito. Pati si Young Master Zhao ay napaluhod na. Magkano kaya ang ibinayad sa kanya para sa acting na ito? Hindi ako naniniwala. Maliban na lang kung patitikimin niyo rin ako. Tingnan niyo ang mukha ni Zhao Kuo. Hindi kayang pekin ang ganyang klaseng emosyon. Mukhang talagang nalasing na siya sa sarap. Pero ang kakatwa rito, para kasing nasasapian si Zhao Kuo sa mga sandaling ito. Bigla niyang niyakap ang binti ko. Lolo, gusto ko pa po. Magbabayad ako ng 1,000,000 piso. Ibenta niyo na sa akin ang 2 iyan. Saktong sa sandaling iyon, may mga nakapunitormeng lalaki ang pumasok. Isang nasa middle age na lalaki ang nangunguna sa kanila. Seryoso niyang inilabas ang kanyang Ako si Zhang Qimian mula sa Market Regulatory Bureau. Sino ang may-ari ng pwestong ito? May hinala kami na ang mga siopao mo ay maihalong pampahibang. Makipagtulungan kayo sa amin para sa gagawin naming pagsusuri. Agad na nag-ingay ang mga tao sa paligid. Siguradong nilagyan iyan ng poppy seeds o pampahibang. O baka naman bagong uri ng ipinagbabawal na gamot. Patay na tapos na talaga. Makukulong na ang batang boss na ito at magtatahi na lang sa loob ng rehas. Nahimasmasan din si Zhao Kuo sa sandaling iyon. Pero ang ginawa niya ay humarang pa sa harap ko. Anong inspeksyon ang pinagsasabi niyo? Gusto kong lumuhod at walang makakapigil sa akin. Walang diferensya ang baozi na ito. Malamig siyang tiningnan ni Zhang Qimian. Kung may problema man o wala, malalaman lang natin kapag lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Tabir yan. May sasabihin pa sana si Zhao Kuo. Pero agad ko siyang hinila at itinabi sa likuran ko. Sige, ituloy niyo lang. Tumagilid ako para bigyan sila ng daan sa steamer na nasa likod ko. Nagsuot ng malinis na guwantes ang isang inspektor. Binuksan niya ang lalagyan ng mga sample. Inilabas niya ang isang professional na gamit para sa pagsusuri ng pagkain. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang kumuha mula sa loob ng steamer ng isang crab roast soup dumpling. Inilapag niya ito sa isang malinis na tray. Dahil sa tindi ng liwanag ng flashlight, ang baozi ay naging mukhang kristal sa sobrang linaw. Napakanipis ng balat nito na kitang-kita na ang umaagos na sabaw sa loob. Pati ang mga butil ng aligi ng alimango ay bakas na bakas ang itsura. Naglabas ng scalpel ang inspektor. Hahatiin na sana niya ito para kumuha ng sample. Bigla akong nagsalita. Sandali lang. Matalim ang tingin ni Zhang Qimian. Bakit? Kinakabahan ka ba? Umiling ako. Tinuro ko ang scalpel. Masyadong mapurol ang kutsilyo mo. Masisira niyan ang fiber structure ng balat ng siopao. Mapipiga ang sabaw. At maapektuhan ang accuracy ng pagsusuri. Habang sinasabi yon, naglabas ako ng isang lancet na sinipis ng pakpak ng kuliglig. Ako ang maghihiwa. Kayo na ang kumuha ng sample. Nag-alinlangan sandali si Zhang Qimian bago tumango. Lumapit ako. Sa isang mabilis na kilos, nahati sa gitna ang siopao. Pero hindi ito bumagsak.
Sa sumunod na sandali, isang gintong sabaw ang dahan-dahang umagos mula sa hiwa. At kumalat sa puting tray. Kasabay ng pag-agos ng sabaw, ay isang amoy na 10 beses na mas matindi kaysa kanina. Natigilan ang mga enforcer na unang nakaamoy nito. Nagbago rin ang ekspresyon ni Zhang Tiemian. Napakapuro ng amoy na ito. Hindi ito tulad ng amoy kemikal. O yung matapang na amoy ng mga artipisyal na pampalasa. Agad na isinawsaw ng examiner ang test strip at probe sa sabaw. At inilagay sa rapid analyzer. Makalipas ang 3 minuto, tinitigan ng examiner ang resulta ng test. Nanginginig ang kanyang boses. Lu, lumabas na ang resulta. Seryosong sinabi ni Zhang Tiemian. Mayroon bang opium husk? Mayroon bang mga pampalasa? Sir, ang report po. Negatibo sa lahat ng ipinagbabawal na sangkap. Walang papaverin, walang industrial na pangkulay, walang chemical na pampalinamnam, walang preservatives. Nagbulungan ang mga tao. Talagang walang halong iba. E paanong naging ganoon kabango? Biglang nag-iba ang tono ng inspektor. Dahil nakakagimbal ang datos ng mga sangkap nito. Napakadalisay ng protein content. Base sa paghahambing, ito ay 79% purong June yellow crab paste. At itong sangkap na nagbibigay ng amoy, ay galing sa 30 taong Huadiao wine. Mayroon pang ang bahagyang halong primera klaseng matsutake. Biglang napatingala ang inspektor. Boss, itong palaman mo, puro aligi ba? Naniluto mula sa matsutake at 30 taong alak. Kahit magdagdag ka ng isang patak ng tubig, imposibleng maging ganito kalapot ang resulta. Nagulat ang lahat ng tao. Puro aligi at walang halong karne. Ilang alimango ang kailangan para dyan? 30 taong Huadiao. Libo-libo siguro ang 1 kilo niyan, no? Tapos matsutak pa. Kinuha ni Zhang Tiemian ang resulta. Paulit-ulit niya itong tiningnan ang 3 beses. Itong binatang nasa harap niya ay gumagawa ng siopaw na may eksaktong sukat na parang isang chemical experiment. Itong 10,000 pisong siopaw ay hindi lang halatang pinatungan. Baka lugi pa nga. Mahinahon kong idinagdag. Ang hari ng gamit ay snowflake flour mula sa Hetao Plain. Kinukuha lang ang pinakagitnang 5% ng ubod ng trigo. 3 oras ang pagmamasa. 2 beses pinaalsa. Ang kapal nito ay 0.5 mm. Na may pagkakamaling hindi higit sa 0.01 mm. Natahimik si Zhang Tiemian. Sa panahong ito na puro pre-cook na pagkain, ng teknolohiya at mga shortcut, mayroon pa palang handang maglaan ng ganitong hirap at tiyaga. Para lang maperpekto ang isang tradisyonal na merienda. Tumingin si Zhang Tiemian sa paligid at malakas na nag-anunsyo. Base sa aming pagsusuri, ang pagkain sa stall na ito ay pumasa sa lahat ng pambansang pamantayan. At itong siopaw, tunay at dekalidad. Nang masabi iyon ni Zhang Tiemian, naghiyawan ang lahat ng tao. Ito ang tunay na Diyos ng pagluluto. Alam ko na hindi tayo lolokohin ni Kuya G. Boss, gusto ko ring bumili. Gusto ko ring kumain ng nakaluhod. Sa harap ng hiyawan ng lahat, pero kumaway lang ako. Sold out na ang siopaw para sa araw na ito. Bukas wala ng siopaw. Maglalabas ako ng bagong produkto. Isang putahe na manok pero hindi mo makikita ang manok. Ang presyo ay 888 piso. Pagkasabi ko niyon, binaliwala ko ang nagkakagulong usapan sa likuran ko. Tinulak ko ang aking kariton at naglaho sa dilim ng gabi. At sa pagkakataong ito dahil may opisyal ng pagkilala. Ang maliit kong food stall ay sumikat ng todo sa buong internet. Sa isang gabi lang dumagsa ang mga foodie mula sa iba't ibang panig ng bansa. Walang katapusang iniisip kung ano ang misteryosong bagong putaheng iyon. Kinaumagahan, kumuha ako mula sa sistem ng pinakamataas na kalidad na sangkap para sa Jai Dauhua. At inihanda ko ito. Pagsapit ng gabi sa Hongshan Night Market, dahil ang Culture and Tourism Bureau na ang nagpanatili ng kaayusan. Kahit na ilang beses na mas marami ang tao kaysa kahapon. Pero ang lahat ay maayos na nakapila. Tinulak ko ang aking food cart ng Jai Dauhua papasok sa pwesto. At saka inilabas ang bagong singboard. Kung Fu Jai Dauhua, 888 piso bawat mangkok. Limited lang sa 10 mangkok ngayong araw. Paalala, hindi ito tofu. Nang makita ang paalala nagtaka ang lahat. Hindi tofu. Kung gayon ano ito? Mukha naman itong tofu ah. Mukhang matabang na sabaw lang. 888 para sa isang mangkok ng tofu soup. Boss, lumaki na yata talaga ang ulo mo ah. Gawa ni Master Zhu. Siguradong dekalidad. Kayong mga ordinaryong tao, hindi niyo ba alam na ang pinakamahusay ay ang pinakasimple? At sa sandaling iyon, isang matandang lalaki na nakasuot ng Zongshan suit ang sumingit mula sa karamihan. Ang unang slot, akin na. Ang dumating ay walang iba kundi ang presidente ng Jiangxing Food Association. Agad na nagbigay daan si Tang Jai. Liu Lao, naparito rin po pala kayo para makiusyoso. Lumapit si Liu Lao sa harap ng stall. Matagal siyang nakatitig sa kaldero ng sabaw. Unti-unting naging seryoso ang kanyang tingin. Iho, ikaw ba ang naglinaw ng sabaw na to? Tumango ako. 3 beses na paglilinis at paglilinaw. Napasinghap si Liu Lao. Ang teknike na to na galing pa sa kusina ng palasyo. 50 taon nang nawala.
ang mga chef sa mga handaan ng estado ngayon. Hanggang 2 paglilinis lang ang kaya nilang gawin. Ilang taon ka pa lang. Hindi ako sumagot. Kumuha lang ako ng sandok at sumalok sa isang mangkok. Iniabot ko kay Liu Lao. Heto po. Tinanggap ito ni Liu Lao gamit ang 2 kamay. Una, inamoy niya muna ito. Walang amoy ng kahit anong pampalasa. Tanging ang purong-purong bango lang ng karne. Pagkatapos, dahan-dahan siyang sumandok ng tofu at isinubo ito. Sa sumunod na sandali, biglang nanlaki ang mga mata ni Liu Lao. Yung tofu, natunaw agad sa kanyang bibig. Agad itong naging isang malapot at malinamnam na sabaw ng karne, na dumaloy sa kanyang lalamunan. Ang teksture nito ay kasing kinis ng sutla, at kasing pino ng taba. Malinaw na mukha siyang tofu. Pero pagkasubo mo, lasang-lasa mo ang pinakamasarap na manok. Walang kahit katiting na lansa. Kumakain ng manok nang hindi nakikita ang manok. Ibinaba ni Liu Lao ang mangkok. Basa ang sulok ng kanyang mga mata. Tumingala siya, tumingin sa akin at biglang yumuko ng malalim. Garalgal ang boses ni Liu Lao. Nabuhay na ako ng 70 taon. Akala ko hindi ko na matitikman pa ang ulam na to habang buhay. Hindi ko inasahan na sa isang night market stall ko pa ito muling matatagpuan. Iho, ang isang mangkok na ito, wag mong sabihing 888 lang. Kahit 8,888 pa, sulit na sulit. Ito ang tunay na pambansang yaman. Dahil sa mga sinabi ni Lolo Liu. Nagulat ang lahat ng tao, wala pang 10 segundo. Ang chicken tofu flour ay pinagkaguluhan at naubos agad. Bawat isang tumikim nito sa unang subo ay talagang nabighani sa sarap. Paanong naging tokwa to? Puro karne to ah. Habang pinapanood ko ang eksenang ito, dahan-dahan akong napabuntong hininga. Dahil sa pambansang yaman na chicken tofu flour. Hindi na lang ako isang simpleng sikat na tindero sa internet, kundi isa na ring tagapagmana ng kultura. Ngunit habang nagkakasiyahan ang mga tao, sa loob ng isang itim na Mercedes-Benz van, isang middle-aged na lalaking nakasuit, ang malamig na nagtanong sa sekretaryang katabi niya, naimbestigahan mo na bang mabuti? Hindi po matagpuan. Boss, ang mga sangkap niya parang bigla na lang sumusulpot. Walang anumang record mula sa mga supplier. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa labi ni Lisen. Kahit sino pa siya, kukunin ko ang receipt na iyan. Sa kabilang dako, kasalukuyan akong naghahandang magligpit ng stall. Nang muling umalinggaw ang boses ng system. Bagong hamon, unlock, ang pagkubkob ng mga kapitalista. Layunin ng misyon. Sa sitwasyong putol ang supply ng sangkap, gamitin ang mga pinakakaraniwang sahog para talunin ang isang top chef. Habang tinitingnan ang mission panel, isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa aking labi. Medyo interesante too. Sa mga oras na ito, si Tang Jae ay parang isang dedikadong janitor na tinutulungan akong magligpit ng mga pinagkainan. Walang tigil sa kadadaldal. Kuya So, hindi mo nakita yung mga mukha ng mga tao kanina. Parang mga adik. Bukas, pwede ba tayong magbenta ng mas marami? Umiling ako. Kapag dinamihan, mawawala ang kalidad. Kahit gaano pa karami. Ang rules ko, hindi magbabago. Bukas, hindi pa ako natatapos magsalita. Biglang may sumingit na isang malalim na boses. Bukas, baka hindi ka na makapagtinda. Hayaan mong magpakilala ako. Ako si Lisen, chairman ng Wagex One Group. Bahagya akong napakunot ng noo. Anong kailangan mo? Itinuro ni Lisen ang maliit na kariton. Magaling ang luto mo. Gusto kong makipag-usap sa'yo tungkol sa negosyo. Hindi ako interesado. Tumalikod ako para magligpit na. 5 milyon. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Lisen. Biglang tumahimik ang mga tao sa paligid. Nang makitang hindi ako tumigil sa paglakad, napangisi si Lisen. Dagdag pa ang titulo bilang Chief Technical Consultant ng Wagex One Group. 1 milyong sahod kada taon. At may hiwalay pang stock options. Ang kailangan mo lang gawin ay ibigay ang recipe ng iyong crab roe soup dumplings at chicken dauhua. Nang buo sa akin. At mag-record ng tutorial video, yun lang. Biglang nagkagulo sa live stream. 5 milyon. Biglang yaman agad. Wagex One. Publicly listed na food giant yan. Kitang-kita sa mga mata ni Lisen ang kasakiman. Ang galing mo. Kapag sinamahan ng pera at koneksyon ko, bubuksan natin ang Zeus soup dumplings sa buong bansa. Pagdating ng araw, bilyonaryo ka na. Huminto ako sa paglalakad. Tumalikod at mumisi ng may pang-iinis. Magkano mo naman balak ibenta ang isa niyan? Hindi mo na kailangang alalahanin yan. Gagamit kami ng central kitchen para sa standardized na produksyon. Para mapababa ang gastos. Papalitan natin ang dekalidad na aligi ng ordinaryong crab powder. Papalitan natin ang sariwang manok ng frozen na chicken breast. Basta mananatili ang kakaibang recipe mo sa pampalasa. At lalagyan ng kaunting food additives para gayahin ang texture. Sigurado akong kayang kontrolin ang gastos sa loob ng 5 piso. Napakalaki ng magiging tubo. Nang marinig ko yon, sumama ang timpla ng mukha ko. Paggamit ng mga basurang sangkap, hahaluan pa ng mga kemikal, at gagamitin ang pangalan ko para manloko ng tao. Humakbang ako palapit kay Lisen. Hindi ito panloloko. Negosyo ito. Napakunot noo si Lisen sa inis. Umiling lang ako, mukhang hindi tayo magkasundo. Sa aking paningin,
Ang pagkain ay sagrado. Dala nito ang kaluluwa ng chef at ang tiwala ng mga kumakain. Ang isang taong tulad mo, ay hindi karapat-dapat magsalita tungkol sa panlasa. Huwag mo nang banggitin ang 5 milyon. Kahit 500 milyon pa, hindi ko ibebenta. Pagkasabi noon ay tinulak ko ang kariton paalis ng night market. Ayaw mong makuha sa santong dasalan. Zozo, tama. Humanda ka sa akin. Simula bukas, tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na magbenta sa'yo kahit isang gulay. Babala, na-detect na ang host ay dumaranas ng capital blockade. Main mission updated. Desperadong pagganti. Dahil sa kawalan ng access sa mga dekalidad na sangkap. Gamitin ang mga pinaka-ordinaryong sangkap. Talunin sa isang harap-harapang laban ang top team ng Weijutsuan. A-unlock ang bagong skill. Apoy ng alkemya. Kayang ilabas ang natatagong potensyal ng mga ordinaryong sangkap. Gawing pambihira ang ordinaryo. Napangisi ako ng malamig. Boycott. Sige, ipapakita ko sa iyo. Kung ano ang tunay na kakayahan ng isang master chef. Kinabukasan ng umaga. Sa pinakamalaking pamilihang bagsakan ng Jiang City. Pero napansin kong iniiwasan ako ng lahat ng nagtitinda. Ayaw nila akong bentahan ng kahit anong sangkap. Pero noong papaalis na ako sa seafood section, may nakita ako sa isang sulok ng palengke. Isang lola na nakaupo sa sahig. Nakalatag sa harap niya ang isang lumang sako. Sa loob may mga lantang gulay. At isang supot ng medyo mamasa-masang lumang bigas. Sa tingin ng karaniwang tao, basura na ang mga ito. Pero para sa isang may angking galing sa pagluluto na tulad ko, mas angkop pa nga ang mga ito para gawing isang espesyal na putahe. Iho, bibili ka ba ng gulay? Nakita ng lola na may huminto. At sa malabo niyang mga mata ay sumilay ang pag-asa. Bibilhin ko lahat. Natulala ang lola. Medyo matigas itong bigas. Pang sinangag lang ito pwede. Tama, sinangag nga ang lulutuin ko. Kinagabihan, sa Hongshan Night Market. Sa tapat ng pwesto ko, biglang may itinayong isang marangyang entablado. Mahigit 10 chef na nakasuot ng malinis na uniforme ang nakahilera. At abala sa paghahanda ng mga Australian lobster na galing pa sa ibang bansa. Japanese Wagyu. French Black Truffles. Hawak ni Lisen ang mikropono. Habang may mapang-asar na tingin sa kabilang pwesto. Bilang pasasalamat sa mga taga-Jiang City. Ngayong gabi, magdaraos ang Weijutsuan ng isang public food tasting event. Lahat ng aming mga pinakamasarap na putahe ay libreng matitikman ng lahat. Unlimited ang supply. Naghiyawan ang mga tao. Libreng lobster at abalone. Ang mga taong kanina ay nakapila sa pwesto ko. Sa isang iglap, halos lahat ay nagtakbuhan papunta doon. Napatingin si Tangjay sa halos wala ng laman na pila. Pinagpapawisan ako sa kaba. Kuya So, napakadumi nilang makipagkompetensya. Ano ang ibebenta natin ngayon? Hindi ko pinansin ang mapanghamong tingin ni Lisen. Inilabas ko mula sa sasakyan ang sako ng lumang bigas. At ang isang basket ng mga lantang pechay. Sa entablado, nakita ito ni Lisen. Halos maiyak na siya sa kakatawa. Tingnan nyo, lahat. Ano kaya ang dala ng ating God of Cooking para sa inyo ngayon? Mga lantang dahon ng gulay. Inaamag na bigas. Pagkain ba ng baboy ang lulutuin mo? Natigilan din ang mga manonood. Seryoso ba? Talagang gagamitin niya yan. Sobrang kaawa-awa naman yan. Kung ikukumpara sa lobster ng kalaban. Para siyang pulubi. Nagbingi-bingihan lang ako. Kinuha ko ang kawali. Sinagad ko ang lakas ng apoy. Pagkatapos ay dumakot ako ng lumang bigas at ibinabad sa tubig. Mabilis na kinusot, hinugasan at pinatuyo. Pagkatapos ay binasag ko ang mga itlog at kinuha lang ang pula. Ang pula ng 10 itlog. Inihalo sa bigas at mabilis na binati. Bawat butil ng bigas ay nabalot ng kulay ginto. Nang likido ng itlog, perpektong-perpekto ang pagkakabalot. Ito ang maalamat na teknike na tinatawag na gold-wrapped silver. Pero sa aking mga kamay, hindi lang ito basta pagbalot, kundi panunuot. Sunod, gamit ang isang kamay, binuhat ko. Ang malaking kawaling bakal na tumitimbang ng 10 kilo. Nagpainit ako ng mantika sa kawali. Ibinuhos ko ang bigas na balot sa itlog. Fush! Agad dumaas ang apoy ng 2 metro. Halos maging anino na lang ang braso ko sa bilis ng pag-alog. Bawat butil ng bigas ay sumasayaw sa hangin. Sumusuot sa gitna ng mga naglalagablab na apoy. Agad na ikinulong ng matinding init ang sarap at bango ng itlog. Tinanggal nito ang amoy kulog ng lumang bigas. At ginawa itong isang mabangong amoy na parang tutong model. Ang dating madilim na butil ng bigas. Sa sandaling ito'y biglang nagsimulang kuminang. Ano iyon? Napahinto ang mga taong kumakain ng ulang sa tapat. At sumunod ang amoy. Kung ang naunang siopaw na may aligi ay malinamnam. At ang chicken tofu ay puro. Kung gayon, ang sinangag na ito ay may samyo ng lutong bahay na nakakatakam. Ang bango. Mas mabango pa ang amoy nito kaysa sa ulang. Hindi ako tumigil. Huling hakbang. Kinuha ko ang nalantang pechay. Tinadtad. At inilagay sa kawali. 3 segundo lang. Gamit ang natitirang init mula sa kanin. Bahagya itong naluto sa isang iglap. Para mapanatili ang sukdulang lutong at sariwang tamis nito. Hanguin na. Malakas kong sigaw. Bigla kong itinaas ang kawali. Isang gintong talon ang bumuhos mula sa itaas.
At sakto itong bumagsak sa 10 puting mangkok na nasa mesa. Bawat mangkok ay nakaumbok na parang isang gintong piramide. Ang mga butil ng kanin ay kulay ginto, buhaghag at hindi magkakadikit. Sa ilalim ng ilaw, kumikinang ito sa mantika na katakam-takam. Pinalamutyan ng mga piraso ng lunti ang gulay. Tila mga batong jade na nakadikit sa ginto. Umuusok pa ito sa init, na bumuo sa hangin ng amoy na parang ulap ng kabute. Dinaig pa nito ang pinagsama-samang amoy ng napakaraming putahe mula sa weijuksuan sa tapat. Ibinaba ko ang kawali. Kinuha ko ang kahoy na karatula at isinabit ito ng may diin. Makalaglag pusong golden fried rice. Presyo, 188 bawat mangkok. Limitado sa 10 mangkok lang ngayong araw. Natahimik ang buong lugar sa loob ng 1 segundo. Itong libreng ulang. Bigla na lang naging hindi katakam-takam. Gusto kong kainin yung kanina yun. Umiilaw yung sinangag o. Tabi. Bibilhin ko. Masyadong mura ang 188. Bigyan mo ako ng 1 mangkok. Yung binatang office worker na nakakuha ng libreng Australian lobster kanina, ay kasalukuyang nakaupo sa gilid ng kalsada. Tulalang nakatingin sa hawak niyang lobster na kalahati na lang ang laman. Kani-kanina lang, pinalad siyang makuha ang huling mangkok ng sinangag, nang ang bawat butil na perpektong nabalot sa itlog, at sumasayaw sa kanyang dila ang lumang kanin na may nagsasabog na bango. Ang hawak niyang lobster na dati akala niya iwalang kapantay ang sarap, ay biglang naging parang isang piraso ng goma na walang kaluluwa. Ito ang tunay na kanin. Bulong niya sa sarili. Hindi niya namalayang may luha na sa gilid ng kanyang mga mata. Ito yung lasa ng luto ni Lola noong bata pa ako. Samantala, nagdingit-ngit sa galit si Lisen sa marangyang entablado. Malinaw na isang sako lang iyon ng inaamag na lumang bigas. Paano nagkaroon ng ganoong klaseng lasa iyon? Biglang, nanginginig na lumapit ang kanyang sekretarya na may dalang tablet. Boss Lee, hindi na po natin makontrol ang usapan sa internet. Agad inagaw ni Lisen ang tablet at tiningnan ito. Nangunguna na sa lahat ng trending topics. Ang laban ni Zuzuo, pagiging isang Diyos. Lumang bigas at sirang gulay, tinalo ang Australian lobster. Gusto tayong pakainin ng tae ng mga kapitalista. Tinuruan ng God of Cookery ang mga kapitalista ng leksyon. Sa comment section, parang tsunami ang mga pang-aasar ng mga netizen. Sa sobrang galit, ibinagsak ni Lisen ang tablet sa sahig. Blacklist siya. Ipagpatuloy ang pag-blacklist sa kanya. Tingnan natin kung ilang araw tatagal yang sako niya ng lumang bigas. Wala nang silbi yan. Isang matandang boses ang narinig mula sa dilim sa likod ng entablado. Nagmamadaling tumayo si Lisen. Master, ang dumating ay ang tinitingalang maestro ng kusina sa Jiangnan. Ang Southern God of Cookery na si Zutong. Master, bakit po kayo naparito? Malamig siyang tiningnan ni Zutong. Kung hindi ako dumating, tuluyan mo nang sinira ang pangalan ng weijuksuan. Ginamit mo ang pera para mang-api. Pinutol mo ang supply ng sangkap ng iba. At sa huli, ganito pa kasama ang pagkatalo mo. Listen, ang dangal sa pagluluto na itinuro ko sa'yo. Kinain mo na ba kasama ng kanin mo? Pinagpapawisan ng malamig si Lisen. Master, siya yun. Yung suso na yun. Gumamit siya ng mahika. Siguradong may ipinagbabawal na sangkap sa sinangag na yon. Kung hindi, imposible yon. Tumahimik ka. Pinigilan siya ni Zutong. Yung kanin kanina. Tinikman ko rin. Ipinikit ni Zutong ang kanyang mga mata. Tila ninanamnam ang lasang iyon. Matapos ang ilang sandali, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, na may komplikadong ekspresyon. Ang paggawa ng sagrado sa karaniwan. Ang paggawa ng ginto mula sa bato. Iyon ang matagal nang nawawalang sukdulang pamamaraan sa paggamit ng apoy. Kayang bigyan ng kaluluwa ng woka ang luma at baog na kanin. At palabasin ang pinong tamis mula sa mga sirang gulay. Ang binatang ito, hindi siya basta-basta. Nataranta si Lisen. Anong gagawin natin? Hahayaan na lang ba nating babuyin niya tayo? Master, pinagpipiestahan tayo ng buong internet ngayon. Huminga ng malalim si Zutong. Kung mas magaling ang kalaban, hindi nakakahiya ang matalo. Ang nakakahiya ay yung natalo ka na, ayaw mo pang aminin. At gumagamit pa ng maduduming pamamaraan. Dahil isa itong alitan sa pagitan ng mga chef. Dapat lang nalutasin ito sa paraan ng isang chef. May kinuha si Zutong na isang itim na sulat mula sa kanyang damit. Nakasulat dito sa gintong titik ang salitang laban. Ibigay mo to sa kanya. Pagkatapos ng 3 araw, maglalatag ako ng hamon sa yunding Isais Palace. Itataya ko itong mga buto ko. At ang 100 taong pangalan ng weijuksuan. Tuwang-tuwa si Lisen. Maestro, kayo mismo ang lalaban. Matagal na akong hindi nakakatagpo ng ganito kasayang kalaban. Gusto ko talagang makita kung isa ba talaga siyang pambihirang henyo o kung may natutunan lang siyang mga madayang paraan. Sa oras ng pagsasara, muling tumunog sa isip ko ang system notification. Na-detect ang pakikialam ng isang karakter na nasa Grandmaster level. Main quest, upgraded. Ang pagsubok ng God of Cooking. Tanggapin ang hamon at talunin ang Southern God Chef na si Zutong sa isang harapan. Gantimpala sa pagkapanalo. A-unlock ang S-class na espasyo para sa mga sangkap. Parusa sa pagkatalo. Aalisin ang parehong kamay. Nagulat ako.
Palaki ng palaki ang taya ng system na to. Sa sandaling iyon, isang batang disipulo na nakasuot ng Zongshan suit. Hawak ng dalawang kamay ang isang itim na sulat ng hamon. Magalang na iniabot ito sa harap ko. Mr. Zhu, ang aking maestro, si Zutong, ay inaanyayahan kang lumaban pagkatapos ng 3 araw. Para malaman kung sino ang mas magaling. At para na rin sa laban ng buhay at kamatayan. Sabihin mo kay matandang Zhu, hindi ako pumapatol sa mga kung sino-sino lang. Pero kwalipikado na siyang maging tuntungan ko. Nang marinig iyon, nagbago ang ekspresyon ng batang disipulo. Tumalikod siya at umalis. Lumipas ang 3 araw sa isang iglap. Ang inaabangang laban namin ng Southern God Chef ay nag-viral na sa buong internet. Sa mga sandaling ito, ang Yunding Is Palace ay puno ng napakaraming chef. Sa gitna ng entablado, si Zutong ay nakasuot ng itim na uniforme ng chef na may berdang gintong dragon. May nakasabit na mahahabang sisidlang balat sa kanyang baywang na may iba-ibang laki. Puno ang mga ito ng samut-saring kutsilyo sa pagluluto. May ilang waiter na nagtulak ng 2 karito ng pagkain paakyat, 2 planggana lang ng tubig, at 2 piraso ng malambot na tofu. Itinuro ni Zutong ang tofu at dahan-dahang nagsalita. Sa paglulutong Chino, ang galing sa paghawak ng kutsilyo ang pinakakaluluwa. Kung masarap ba ang isang ulam, ang kontrol sa apoy ang nagsisilbing laman. Pero ang galing sa kutsilyo ang nagsisilbing buto. Ngayon hindi tayo maglalaban sa lasa. Sa talas lang ng kutsilyo tayo magsusukatan. Ang hamon ay Wensi Tofu. Nang marinig ang mga salitang iyon, napasinghap ang mga eksperto sa paligid. Wensi Tofu. Ito ang rurok ng sining sa paghiwa ng pagkaing huayang. Kailangan kumuha ng isang malambot at madaling madurog na tofu. At hiwain ito ng kasingipis ng hibla ng buhok. At hindi ito dapat maputol. Hindi dapat madurog. Kapag inilagay sa tubig, dapat itong kumalat na parang ulap o hamog. Kitang-kita ang bawat hibla. Hindi lang ito pagsubok sa paningin o sa liksi ng kamay, kundi mas lalo na sa tibay ng loob at konsentrasyon. Itinaas ni Zutong ang 2 daliri. Mayroon akong 2 kondisyon. Una, dapat itong matapos sa loob ng 3 minuto. Pangalawa, kailangang nakapiring tayo. Biglang nagkagulo ang lahat ng tao sa paligid. Hindi na ito simpleng labanan sa pagluluto. Parang sa mga nobela na ng martial arts kung saan nakikiramdam ka lang sa tunog para malaman ang pwesto. Ting! Nagsimula ang isang panandaliang hamon. Sayaw ng mga talim. Sa labanang ito dapat mas marami ang magawa mong hibla ng tofu kaysa kay Zutong. At ang kapal nito ay hindi dapat lumampas sa 0.01 mm ang pagkakaiba. Karagdagang kakayahan. Nakabukas na ang matang isip. Bigla akong natuwa sa loob ko. Sige, payag ako. Pero dapat ay may pustahan tayo. Pag nanalo ako, gusto ko yung pitsel mo ng autumn oil na 50 taon nang nakatago. Bahagyang nagbago ang mukha ni Zutong at bakas na ang matinding galit. CJ, pero kapag natalo ka, kukunin ko ang kamay mo. Usapan na yan. Lumapit ang mga tauhan. At tinalian ng mahigpit ng telang itim ang mga mata nilang dalawa. Kasabay ng hudyat ng referee. Simulan na. Itinaas ng mataas ni Zutong ang kanyang dambuhalang itim na kutsilyo. At malakas itong ibinagsak. Pero sa sandaling tumama ito sa tofu, bigla itong naging sobrang gaan. Umalingaw ang mabilis na tunog ng paghiwa. Sa sobrang bilis ay tila naging isang tuloy-tuloy na tunog na lang ito. Samantala sa kabilang panig, tahimik lang akong nakatayo roon. Habang hawak ang aking maninipis na kutsilyo. Na tila ba natutulog lang. Pinapawisan na sa kaba ang mga manonood. Ano bang ginagawa niya? Natulala na ba siya sa takot? Nang lumipas ang 1 minuto. Biglang nakakita ang lahat ng tila pilak na liwanag. Na bumabalot sa malambot na tofu. Pero wala itong anumang tunog. Nagulat ang lahat ng naroon. Walang tunog ang pagbaon ng talim. At walang bakas na naiiwan sa chopping board. Ito ang maalamat na antas kung saan ang lakas ay kontrolado hanggang sa level ng molekula. Naiilan lang ang nakakagawa. Tila may naramdaman din si Zutong. Bahagyang huminto ang kanyang paghiwa. Nilabasan siya ng malamig na pawis sa noo. Wala siyang marinig mula sa kanyang kalaban. Dahil dito ay sobrang nabahala siya at kinabahan. Hinto. Tapos na ang 3 minuto. Sigaw ng referee. Sabay na ibinaba ng 2 ang kanilang mga kutsilyo. Tinanggal na ang piring sa kanilang mga mata. Sa ibabaw ng chopping board, mukhang buo pa rin ang 2 tofu. Mukhang hindi man lang nahiwa. Ito na ang pinakamataas na antas ng Wensi Tofu. Naghiwa-hiwalay ang anyo pero hindi ang diwa. Pagsusuri na sa luto, punong-puno ng kumpiyansa si Zutong. Nagdala ang mga tauhan ng 2 palanggana ng malinis na tubig. Kinuha ni Zutong ang kanyang tofu at dahan-dahang inilubog sa tubig. Nang lumubog na ang tofu, agad itong bumuka, na parang isang puting krisantemo na namumukadkad. Libo-libong hibla ng tofu ang lumulutang sa tubig. Kasinipis ng hibla ng buhok. Malinaw ang bawat hibla. Walang kahit isang naputol. Kamangha-manghang galing. Iba talaga ang Southern God of Cookery. Sobrang perpekto. Isa na itong obra maestra. Nagpalakpakan ng malakas ang lahat ng tao. Hinaplos ni Zutong ang kanyang balbas at nakangiting tumingin sa akin.
Bata, ikaw na, wala akong mababakas na emosyon sa mukha. Basta ko na lang inihagis ang tofu sa tubig. Nang sandaling lumubog ang tofu na iyon sa tubig, natahimik ang lahat, para itong hamog. Mas manipis pa kaysa sa gawa ni Zutong. Sa sobrang nipis ay halos hindi na ito makita ng mga mata. Kumalat ang mga ito sa tubig, at bigla na lang naglaho ang mga bakas nito. Ang dating malinaw na tubig sa palanggana ay naging medyo malabo at nagkulay gatas ng kaunti. Hindi napigilan ni Lisen na mangutya. Nadurog lang. Naging pira-pirasong basura na lang iyan. Naging pira-piraso na lang. Biglang nagbago ang mukha ni Zutong. Agad siyang lumapit sa palanggana at sumigaw. Manahimik ka, magdala kayo ng ilaw dito. Itinutok ang spotlight sa tubig na iyon. At sa wakas ay malinaw na nakita ng mga tao. Hindi iyon mga pira-pirasong basura. Hindi iyan malabong tubig, kundi libo-libo. Nahibla ng tokwa na 10 beses pang mas pino kaysa sa seda. At pare-pareho pa ang kapal ng bawat hibla. Biglang tumingala si Zutong. Puno ng takot at hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Sa 1 pulgadang tokwa na iyon, gumawa ka ng 108 hiwa. Sa karaniwang wensi tofu, 30 hiwa sa 1 pulgada ay mataas na antas na. Kahit si Zutong, 60 hiwa lang ang nagawa. Kalmado kong itinago ang aking willow leaf knife. Salamat sa laban. Tandaan mong ipadala ang oatmeal oil sa pwesto ko. Pagkasabi noon ay tumalikod na ako at umalis. Bigla akong tinawag ni Zutong. Sandali, sa laban na ito, talo ako. Pero ang galing sa kutsilyo ay pangunahing kasanayan lang. Ang tunay na laban ay nasa lasa. Bukas ng gabi, dito pa rin. Gusto kong makipaglaban sa iyo sa pagluluto ng Bainiao Chaofeng. Habang nakatalikod sa kanya, iwinagayway ko ang kamay ko. Kahit kailan, handa ako. Samantala, sa underground cold storage ng Weijuxuan, si Zutong ay nakatitig ng may pagkahumaling. Sa isang manok sa loob ng isang temperature-controlled na glass room sa gitna ng cold storage. Ang balahibo ng manok na ito ay kulay pulang ginto. Ang palong nito ay matingkad na pula. Ang mga mata nito ay nagniningning at puno ng buhay. At ang pagkain na tinutukan nito ay tinadtad na ginseng at cordyceps pala. Nanlaki ang mga mata ni Lisen. Ito ang Chaiyan Jinfeng. Tama, 10 taon ang ginugol ko. Mula sa orihinal na red-bellied golden pheasant at sa pinakamataas na uri ng Qingyuan chicken para makuha ang lahing ito sa pamamagitan ng crossbreed at purification. Tubig mula sa bukal ang iniinom nito. Mga halamang gamot ang kinakain. Nakikinig sa gukin. Ang laman nito ay may kakaibang bango. Ang mga buto nito ay kulay pulang jade. Nakatitig si Lisen sa napakagandang gintong manok na iyon. Umaapaw ang tuwa sa kanyang puso. Napakatalino talaga ni Master. Sa pagkakataong ito siguradong katapusan na niya. Samantala sa labas ng Jiang City, isang matandang magsasaka ang kumaway sa iyo. Hijo, bumalik ka na lang. Ang mga manok dito sa nayon namin. Binili na lahat ng mga mayamang boss mula sa lungsod sa napakamahal na halaga. Sabi nila ay ubusin daw ang mga ito at walang ititira kahit isa. Lolo, sisilip lang po ako ng mabilis. Kung sakaling may kakaiba sa kanila, handa akong magbayad ng doble. Natawa ang matanda. Ano naman ang magiging espesyal sa isang manok? Bakit magiging phoenix ba iyan? Habang nag-uusap ay naglakad ang dalawa papunta sa isang luma at sirang kulungan sa dulo ng nayon. Inilibot ko ang aking tingin sa bakanting kulungan. Paalis na sana ako at tatalikod na. Nang biglang tumunog ang system. May nakitang mahina pero napakatibay na enerhiya ng buhay. Sa direksyong timog silangan sa likod ng lumang gilingang bato. Agad akong pumunta sa likod ng gilingan. At doon nakita ko ang isang napakapangit na tandang na may iisang mata. Halos wala na itong balahibo sa katawan. Kitang-kita na ang mapula at lila nitong balat. Balot na balot ang katawan nito ng mga naglalakihang peklat. Nilapitan ito ng matanda na tila diring-diri. Ay naku, nandito pa pala ang malas na hayop na ito. Sadyang kakaiba ang manok na ito. Bata pa lang ay napakatapang na nito. Nakikipag-away sa mga aso. At nakikipagpatayan sa mga musang. Noong isang araw noong dumating ang mga tagalungsod para kumuha ng mga manok, bigla itong lumipad at tinuklaw ang mata ng kumuha hanggang sa mabulag. Kaya hindi na nila ito kinuha. Sinipa pa nila ito kaya nabali ang isa niyang buto. Akala ko ay matagal na itong patay. Ngunit ang nakakapagtaka, nagliliyab ang aking mga mata sa kislap na ngayon ko lang nakita. Lolo, bibilhin ko ang manok na ito. Pag-uwi sa bahay, ipinagpalit ko sa system ang isang patak ng esensyang panlinis at pampalakas. Tapos inihalo ko ito sa malinis na tubig. At sinimulan kong linisin ang katawan ng matandang-tandang na ito. Habang dahan-dahang nanunuot ang maligamam na likido, komportableng napapikit ang matandang-tandang. Ang mga silver needle sa kamay ko ay mabilis na itinurok sa mga acupuncture point ng manok para maibsan ang matagal ng bara sa daloy ng dugo at lakas nito. At sa gayon ay mapalabas ang nakatagong sigla sa loob ng katawan nito. Ang muling pagsilang ng phoenix, kailangan munang danasin ang nagliliyab na apoy. Bukas, ipapakita ko sa lahat kung ano ang tunay na pambihirang kaluluwa sa likod ng isang hamak na anyo. Sa araw ng sagupaan, hindi inaasahang nakakuha ito ng atensyon mula sa matataas na opisyal. Hindi lang lahat ng media sa syudad ang dumating.
Maging ang national television station ay nag-live broadcast pa. Kasabay nito, ang mga hurado ay pawang mga kilalang international food critic. Puno ng siglang ipinakilala ng host. Ang tema ngayong gabi, parangal lang 100 ibon sa Phoenix. Pumasok na ang mga kalahok. Sa kaliwang pasilyo, dahan-dahang lumabas si Zutong, bitbit ang isang magarbong haulang kristal. Napasigaw sa gulat ang lahat. Naku po, ano na klaseng manok yan? Ang ganda! Iyan ang maalamat na Crimson Flame Golden Phoenix. Narinig ko na isang kagat lang ay nakakapagpahaba ng buhay. Sa sangkap pa lang, panalo na siya. Sa kanang pasilyo, lumabas ako, bitbit ang peklatin at iisang mata na matandang-tandang. Biglang tumahimik ang lahat. Si Lysenda na sa audience ay tawa ng tawa hanggang sa maiyak. Hahaha, nakakamatay sa tawa. Saan niya naman napulot yang mukhang pulubing manok na yan? Sobrang pangit naman yan. Ngunit si Zutong, habang tinitingnan ang pangit na manok, ay bahagyang napakunot ng noo. Sinasabi ng kanyang kutob, na may mali sa manok na ito. Simulan na ang laban. Limitado sa 2 oras. Pinatunog na ang gong. Agad na pumasok sa zone si Zutong. Mabilis at malinis niyang hinanda ang Scarlet Flame Golden Phoenix. Lumabas ang balat nito na kasing puti at kasing kintab ng mamahaling hiyas. Sumunod niyang inilabas ang mga kalapati, pugo, perdiz, at bato-bato. 9 na klase ng mga ibon ang lahat-lahat. Hindi niya ito niluto ng buo, kundi ipinamalas niya ang kanyang kakaibang galing sa paghiwa. Tinanggalan niya ng buto ang bawat ibon. Sa bawat kislap ng kanyang kutsilyo, malinis na natanggal ang mga buto ng mga ibon. Pero ang balat at laman nito ay nanatiling buo at walang bahid ng sira. Pagkatapos ay tinadtad niya ang 9 na uri ng karne hanggang sa maging pino. Hinaluan ng iba't ibang pampalasa, at hinulma ng parang maliliit at magagarang hugis ibon na meatballs. Agad niyang sinindihan ang apoy, at isinalang ang isang dambuhalang tanso na kawa. Sa loob nito ay kumukulo ang espesyal na sabaw na 3 araw at 3 gabi niyang pinakuluan. Inilagay ang Scarlet Flame Golden Phoenix sa gitna ng kawa. Pinalilibutan ito ng 79 na pirasong hugis ibon na meatballs. Pinakuluan muna sa malakas na apoy, bago hininaan para dahan-dahang maluto. Habang umiinit ang kawa, isang kakaibang bango ang nagsimulang kumalat sa buong paligid. May amoy ng mga sariwang damong gamot, at ang malinamnam na aroma ng karne. Parang nasa gitna ka ng isang lambak na puno ng mga namumukadkad na bulaklak. Ang French chef sa hanay ng mga hurado, na si Pierre ay hindi napigilang mapapikit sa sarap. Napakabango nito. Ito na yata ang lasa ng langit. Parang naririnig ko ang pag-awit ng mga ibon. Sa sandaling ito sa kawa ni Zutong, ay tila may lumalabas na gininto ang hamog. Ang mga meatballs na lumulutang sa sabaw, ay tila sumisilip-silip sa loob ng hamog. Parang naging totoong mga ibon na lumilipad. Pinalilibutan ang kulay ginto at pulang phoenix sa gitna habang sumasayaw. Dahil sa ganda ng itsura at bango nito. Ang lahat ng naroon ay talagang namangha at parang nahipnotismo. Pero kung titingnan niyo naman ang ginagawa ko, biglang nag-iba ang eksena. Heto ako at naglalaro lang ng putik. Naglabas ako ng isang tumpok mula sa sako. Putik mula sa sinaunang Yellow River na may kakaibang amoy lupa. At ang paraan ko ng pag-asikaso sa tandang ay simple at brutal. Hindi ko binunutan ng balahibo. Diretsong binuksan ang tiyan. Pinasukan ng kung ano-anong ligaw na damo at pampalasa. Pagkatapos ay diretsong ginamit ang dilaw na putik para balutin ang buo. Ang manok na may balahibo pa. Nagtaka ang mga manonood sa ginagawa ko. Hindi ba't paraan ito ng paggawa ng beggar's chicken? Pero ni hindi man lang binunutan ng balahibo. Makakain kaya yan? Nagbingi-bingihan ako. Inilagay ko ang malaking bola ng putik sa sangkalan. Pagkatapos ay dumukot ako ng isang bote ng matapang na alak mula sa aking dami. Inilagay sa bibig, at biglang ibinuga sa bola ng putik. Kasunod nito, pinitik ko ang aking mga daliri. Isang kumpulang asul na apoy ang sumayaw sa dulo ng aking daliri. Skill activated. Apoy ng alkemya. Boom! Ang buong bola ng putik ay agad na nilamon ng asul na apoy. Hindi pa ako tumigil. Ang mga kamay ko'y gumagalaw sa gitna ng apoy. Walang tigil na tinatapik ang bola ng putik. Sa bawat tapik, isang malakas at malagong na tunog ang maririnig. Umiikot ang bola ng putik sa apoy. Tumitigas. Namumula. Natulala ang mga manonood. Anong ginagawa niya? Nagpopanday ba siya? Lumipas ang 1 oras at 50 minuto. Unang natapos si Zutong. Nang buksan ang takip, isang gintong liwanag ang pumailan lang sa langit. Sa gitna ng malaking puting porselanang plato, ang nag-aalab na gintong phoenix ay taas noong nakatayo. Ang kulay nito ay mamula-mula at makintab. 79 na pirasong hugis ibon na bola-bola ang nakapalibot dito na parang mga bituin. Ang bango ay agad na pumuno sa buong lugar. Tikman ninyo po. Puno ng kumpiyansa si Zutong. Hindi na makapaghintay ang 5 na hurado na gamitin ang kanilang mga chopsticks. Kumuha si Ginoong Liu ng isang maliit na ibon at isinubo ito. Biglang napatigil ang kanyang reaksyon. Ito ay karne ng kalapati. May palaman itong itlog ng pugo sa loob. At may truffle din. Napakalambot nito. Tunay na natutunaw sa bibig. Ang sarap ng sabaw na ito.
Nakakamangha ang linamnam. Itinaas pa ng French chef na si Pierre ang kanyang mga kamay sa sobrang tuwa. Oh my God! Ito ang mahika ng silangan. Perpektong score ang ibinigay ko. Nakatingin sa akin ang lahat ng mga tao. May natitira na lang na 1 minuto sa kompetisyon. Sa harap ko ay mayroon na lang isang sunog at maitim na tumpok ng putik. Ito na ba iyon? Isang tipak lang ng bato. Zuzu! Sumuko ka na lang. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Hindi ko pinansin ang mga panunukso sa paligid. Ipinatong ko ang sunog na bato sa magarang lamisang porselana. Maaari niyo na pong subukan. Kumunot ang noo ni Ginoong Liu. Makakain ba ito? Itinaas ko ang aking ulo at sinabi. Ang tunay na phoenix ay hindi isinilang na maganda at maningning agad, kundi kailangang dumaan muna sa nagbabagang apoy. Lumalaban sa gitna ng putikan. Huhubarin ang lahat ng kanyang mga balahibo. Tatanggalin ang lahat ng pagkukunwari. Para lamang sa sandali ng muling pagsilang. Itinaas ko ang hawakan ng aking kutsilyo. At bigla kong hinampas ang sunog na balat ng putik. Isang malutong na tunog ng pagkabasag. Isang nakakasilaw na puting liwanag. Ang tumago sa dilim mula sa bitak na iyon. Sinundan ito ng pangalawang tunog. At pangatlo, sa bawat bitak na lumalabas, ay may naglalabasang nakakasilaw at napakalinis na liwanag. Ano? Anong klaseng liwanag ito? Mabubulag yata ako. Pagkain ba talaga ito? Itinaas ng mga manonood ang kanilang mga kamay para takpan ang kanilang mga mata. Wasak! Sumigaw ako ng mahina. Dahan-dahan kong itinaas ang hawak kong willow leaf knife. Ang lahat ng liwanag ay nagtipon. Naging isang malambot at banal na sinad. Nabumalot sa ibabaw ng phoenix sa sangkalan. Yung kalbo at bulag na manok na may sakit. Sa sandaling ito, matapos matanggal ang balahibo at balat, ang laman nito ay nagpakita ng halos transparent na kulay jade na puti. Isang nakikitang puting singaw ang umangat mula rito. At sa huli ay unti-unting nabuo. Ang hugis ng isang ibon na nakataas ang ulo at nakabuka ang pakpak. Ito ang anyo ng dragon at phoenix mula sa enerhiya. Tanging sa pamamagitan ng lubos na pagpapalabas ng kaluluwa ng sangkap, maaaring lumitaw ang sukdulang kababalaghan na ito. Nahulog ang chopsticks ni Zutong sa mesa. Hindi makapaniwalang sinabi. Ito ang pagbuo ng anyo mula sa enerhiya, isang teknik na nawala sa loob ng 300 taon. Paano mo? Paano mo nagawa yan? Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang kutsilyo at marahang hiniwa ang katawan ng manok. Lumabas ang kulay rosas na laman nito na parang bulaklak ng peach. At ang napakalakas na amoy nito. Biglang kumalat sa buong lugar. Agad nitong nilamon ang putahe ni Zutong. Ang bango nito ay ganap na nawala. Sa sandaling ito, iisang amoy na lang ang natira. Nirvana. Inilahad ko ang aking kamay at bahagyang umiti. Pakitikman po ninyo. Ang French chef na si Pierre, hindi na makapaghintay at pumilas ng isang piraso ng dibdib ng manok, at inilagay sa kanyang bibig. Bigla siyang natigilan na parang tinamaan ng kidlat. Sa sandaling iyon, para siyang naging isang manok. Nakita niya ang kanyang sarili na lumalabas sa itlog. Nanginginig sa gitna ng malamig na hangin. Nakita niya ang kanyang sarili na nakikipag-agawan para sa isang uod. Tinutukan ng kapwa niya hanggang sa magdugo ang ulo. Naramdaman niya ang matinding sakit ng nabaling buto. Naramdaman niya ang kadiliman ng pagkabulag. At lalo niyang naramdaman ang pagnanais na mabuhay. Pagdurusa, paghihirap, pakikipaglaban, hindi pagsuko. Lahat ng emosyon ay naging isang pagsabog ng linamnam sa panlasa. Iyon ang lasa ng buhay. Iyon ang lasa ng nag-aalab na kaluluwa. Hindi na mamalayan. Si Pierre ay biglang humagulgol. Hindi ako karapat-dapat nakainin ito. Si Old Liu naman ay lumuluha na rin. Ang phoenix ay hindi basta-basta dumadapo sa kahit anong puno. Iyon ay alaga lamang ng mga maharlika. Ang tunay na phoenix ay isang mandirigmang muling isinilang mula sa naglalagablab na apoy. Ang manok na ito, kumpara sa kahit sino sa atin dito, ay mas nabuhay na parang isang bayani. Nagulantang ang lahat, habang pinapanood ang mga hurado na humahagulgol sa iyak. Ngunit walang tigil sa pagsubo ng karne sa kanilang mga bibig. May ilan pa ngang nagsimulang dilaan ang sarsa sa plato. Hindi na kailangan ng puntos. Malinaw na kung sino ang nanalo at natalo. Dahan-dahang ipinikit ni Zutong ang kanyang mga mata. Talo ako. Natalo dahil masyado kong gustong manalo. Ngunit nakalimutan ko ang kaluluwa ng mga sangkap. Binata, panalo ka. Ikaw ang tunay na Diyos ng pagluluto. Pagkasabi niyon, tumalikod si Zutong. At inilahad ang kanyang kamay sa disipulo sa likod niya. Ibigay mo sa akin ang kutsilyo. Natulala sa takot ang disipulo. Master, anong gagawin ninyo? Kailangang tanggapin ang pagkatalo sa pustahan. Sinabi ko na, kapag natalo, ang kamay na ito ay mapupunta sa kanya. Mabilis na inagaw ni Zutong ang itim na bakal na kutsilyo. At akmang puputulin ang kanyang kaliwang kamay ng buong lakas. Isang malamig na kislap ang biglang humawi sa hangin. Ang kutsilyo ay tumilapon mula sa kamay ni Zutong. Ang kamay mo, itago mo na lang. Sayang kung puputulin mo lang. Wala nang gagawa ng autumn oil para sa akin. Natigilan si Zutong. Hindi ka galit sa akin. Chef ako. Hindi berdugo. At saka, ang kamay ng isang chef ay ginagamit para humawak ng kutsilyo at magluto.
hindi para ipambayad ng utang. Ang utang mo, bayad na iyan dahil sa banga ng autumn oil na iyon. At isa pa, napatingin ako sa katabi kong si Lina na mumutla na sa takot. Masyadong maingay ang taong to. Sa susunod, ayokong makita pa ang pagmumukha niya. Huminga ng malalim si Zutong, at yumukod ng husto sa harapan ko. Masusunod ang utos ng food god. Nang gabing yon, nag-viral na naman ako sa buong internet. Sa ikatlong araw pagkatapos ng huling laban, pinuntahan ko ang lokasyon ng misteryosong shop na reward sa akin ng system. Isa itong maliit na western style na bahay na ilang dekada ng abandonado. System, sigurado ka bang reward to? Hindi parusa. Mukha kasing haunted house ang lugar na to. Tugon sa host, ang lugar na ito ay ang mata ng Dragon Vein ng Jiangsheng. Dahil lang matagal nang walang nagbabantay rito. Ang spiritual energy ay naging masamang enerhiya. Kaya tamang-tama para sa host na magtayo ng sarili niyang sekta rito. Bagong misyon. Magtayo ng sekta. Linisin at ayusin ang shop. Opisyal na magbukas sa loob ng isang buwan. Paalala, mag-ingat sa mga orihinal na residente rito. Napakibot ang gilid ng labi ko. Tinulak kong buksan ang mabigat na kahoy na pinto. Sumalubong sa akin ang amoy amag na may halong alikabok. Sa mismong gitna ng bulwagan, may nakalagay na isang kabaong. Napangisi ako ng malamig, ito pala ang tinutukoy mong orihinal na residente. Biglang may isang malamig na boses ng babae ang narinig. Sinong nagpapasok sa'yo dito? Tumingala ako, at nakita ko sa barandilya ng ikalawang palapag, na may nakaupong babaeng nakasuot ng pulang kipao. Tindahan ko to. Tindahan mo. Humagalpak sa tawa ang babaeng nakapula. Sa loob ng 20 taon, may 8 tao nang pumasok dito na may hawak ng papel na yan. 3 ang nabaliw, 2 ang tumalon sa gusali, at ang 3 pa ay nakahiga pa rin dyan sa kabaong na yan. Ikaw ang pangsyam. Pogi, mukhang masarap ang laman mo. Hindi ako sumagot, sa halip bahagyang kumibot ang ilong ko, at kumunot ang noo ko. Ang amoy mo. Bakit takot ka na? Amoy bangkay ba? Lumutang pababa ang babae. Halos dumikit na ang maputla niyang mukha sa dulo ng ilong ko. Umiling ako na may pandidiri sa mukha. Hindi, amoy ng murang kolorete. Saka yung kipao mo, gawa sa synthetic fiber, no? Dahil sa static, ang daming alikabok na dumikit. Isa pa, yung laman ng kabaong na yon, masyado nang luma. Inaamag na. Gusto mo bang gumawa ng tapa? Nagyelo ang ngiti sa mukha ng babaeng nakapula. Nakikita mo. Hindi lang kita nakikita. Pagkasabi noon, bigla kong inabot ang kamay ko. At hinawakan ng mahigpit ang manipis niyang pulso. Miss, hindi ako nananakit ng babae. Pero kung hahadlangan mo ko sa pagbubukas ng tindahan ko. Isang kumpol ng asul na apoy ng alchemy ang biglang nagliyab. Napatili ang babae. At lumutang paatras ng 3 metro. Ito ang Samadhi True Fire. Isa kang Taoist priest. Pinagpag ko ang alikabok sa mga kamay ko. Isa akong kusinero. Simula ngayong araw, ako na ang mamamahala dito. Yang kabaong na yan, ilabas nyo at gawing panggatong. Tungkol naman sa'yo, itsura mo'y pwede na. Marunong ka bang maghain? Samantala, sa isang mahigpit na binabantayang compound sa kabisera, isang lalaking nasa katanghali ang gulang na nakasuot ng unipormeng tsino. Pinapanood sa hawak niyang tablet ang replay ng video ng aking Phoenix Nirvana. Nahanap niyo na ba? Opo, nahanap na. Mula sa dilim, isang lalaking nakaitim ang pabulong na nagulat. Ang pangalan niya ay Zuzuo. Taga Jiangsheng siya. Ang mga ninuno niya ay tila mga inapo ng punong kusinero ng imperyo. Ibinaba ng lalaki ang tablet. Habang marahang tinatapik ang kanyang mga daliri sa mesa. Yung nagdala ng ikalawang bahagi ng Imperial Kitchen Manual. Ang taksil na tumakas mula sa kabisera noon. Siya nga po, tumayo ang lalaki. Interesante. 60 taon nang nawawala ang Imperial Kitchen Manual. Hindi ko akalain nalilitaw lang pala ito sa isang may-ari ng stall sa night market. Dahil lumabas na ang gathering key to form shapes. Kung gayon, ang maalamat na pista ng mahabang buhay ay malapit na ring magkatotoo. Isang kislap ng kasakiman at pagkauhaw sa dugo ang dumaan sa mga mata ng lalaki. Ibigay ang utos. Hayaan ninyong subukan siya ng mga baliw mula sa mundo ng dark cuisine. Kung talagang nasa kanya ang aklat na iyon, gawin ang lahat ng paraan. Kunin nyo. Sa kabilang banda, bigla akong napabahing. Sino kayang bumabanggit sakin? Kinuskus ko ang ilong ko. Habang tinitingnan ang babaeng multo na si Hong Xiu na masunuring nagpupunas ng mesa. Boss, malinis na po ang mesa. Sabi ni Hong Xiu na tila na api. Alainan, siyakin mo na iyang kabaong dyan. Susubok ako ng bagong putahe ngayong gabi. Pumasok ako sa kusinang puno ng alikabok. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito tungkol sa pagluluto. Gusto ko ring bumuo ng isang late night dinner na nag-ugnay sa mundo ng mga buhay at patay. Makalipas ang 2 araw, ang dating sira-sirang gusali ay mukha ng bago. Sa itim na plakang kahoy sa may pintuan ay nakasulat ang 3 salitang Changsheng Lo. 11:00 na ng gabi. Pero siksikan ang mga tao sa lumang kalye. Hawak ni Tang Jai ang kanyang cellphone. Hindi niya mapigilang manginig habang pinapanood ang usapan ng kanyang mga manonood. Ito na ba ang bagong shop ni Master Qin?
Ang sabi-sabi, ito raw ang pinakasikat na haunted house sa buong syudad. May pumasok na dati para mag-imbestiga. Nabalo sa takot. Ano nang kinatatakutan nyo? Nandyan si Master Qin. Kahit si kamatayan pa ang dumating, kailangan niyang pumila para kumain. Habang dahan-dahang bumubukas ang mabigat na kahoy na pinto. Isang kakaibang bango. Ang agad na umakit sa pang-amoy ng lahat. Isang langhap. Para bang ang kaluluwa mo ay lalabas na sa iyong katawan. Tuloy po kayo, sabi ng isang malamig na boses. Napalunok si Tangjay. Kasama ang 2 milyong manonood sa kanyang live stream. Nilakasan niya ang kanyang loob at humakbang sa mataas na pasukan. Pagpasok pa lang ay natigilan ang lahat. Nandoon pa rin ang kabaong sa gitna ng bulwagan. Pero ginawa na itong isang bar counter. Sa ibabaw ng itim na kabaong, nakalagay ang iba't ibang magagandang kagamitan sa pag-inom at mga sangkap. Nakatayo ako sa likod ng kabaong. Habang pinupunasan ang isang kopang kumikinang, nanginginig na sinabi ni Tangjay, Boss Zhu, ang style ng design mo ay medyo nakakatakot. Ang pagkain ay isang ritual para sa ating mga lamang loob, kung saan naghahalo ang mundo ng mga buhay at patay. Ang mga buhay at patay ay nagsasalo sa isang mesa. Maupo ka, akmang hahanap na sana ng upuan si Tangjay. Nang bigla siyang nakaramdam ng lamig sa kanyang batok, isang maputlang kamay na parang gawa sa jade na maihawak na tasa ng tsaa. Ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Gino, sa apo. Naninigas na lumingon si Tangjay, at bumungad sa kanya ang isang napakagandang babae na nakapulang cheongsam, na nakalutang sa ere. Walang mga paa, at binigyan siya nito ng isang standardeng peking ngiti. Multo! Multo! Napasigaw si Tangjay na parang kinakatay na baboy. Para siyang tumalsik pa tayo. Muntik na siyang mapatalon sa ibabaw ng mesa. Napatili rin sa takot ang mga customer sa labas. Tumalikod para tumakbo. Hong Xiu! Huwag mong takutin ang bisita. Bumaba ka. Sumagot ng may pagtatampo ang babaeng multo na nakapula. Ang lumulutang niyang anyo ay biglang naging solido. At lumapat ang kanyang mga paa sa sahig. Winala niya ang kanyang anyong multo. Umirap siya. She, duwag. Sabi ng boss, ang tawag dito ay holographic projection technology. Wala ka bang alam sa high-tech? Holographic projection. Hinawakan ni Tangjay ang dibdib niya, hindi pa rin makahuma sa takot. At muling tinitigang mabuti si Hong Xiu. High-tech lang pala. Shit! Ang lupit ni Zhu Shen. Grabe, ang totoong-totoo ng freeze projection na to. Halos mamatay ako sa takot, pero ang ganda talaga ng waitress na to. Ang takot ng mga tao, biglang naging excitement. Dahan-dahan kong tinapik ang takip ng kabaong sa harap ko. Makinig ang lahat. Isang putahe lang ang ibebenta namin ngayong gabi. Ang pangalan ng putahe, Meng Puso. Nagkagulo ang buong lugar. Meng Puso. Pag ininom ba yan, makakalimot ka. Boss, wag ka nang magbiro. Para sa mga patay yan. Wala akong paliwanag. Pagkatapos mula sa ilalim ng counter, inilabas ko ang Wangshuan Spirit Spring mula sa system space. Nang kumulo na ang tubig, kumuha ako ng isang dakot ng mga ugat ng itim na spider lily at inihagis sa tubig. Agad na naging kasing itim ng tinta ang tubig. Kasunod nito inilabas ko ang karne ng golden scaled viper na nakuha ko sa system. Hiniwa-hiwa ko ito ng kasing nipis ng pakpak ng kuliglig. Pabulong akong sumigaw. Tumatago sa kaluluwa. Isinabog ko ang mga hiwa ng karne sa itim na sabaw. Sa susunod na segundo may mahiwagang nangyari. Sa sandaling madikit ang itim na sabaw sa mga hiwa ng karne. Biglang nawala ang itim na kulay nito at naging malinaw. Ang mga hiwa ng karne ay naging mga pulang bulaklak ng spider lily. Isang amoy na hindi maipaliwanag ang bumalot sa buong hall. Maasim, matamis, mapait, maanghang at maalat, pinaghalong 5 lasa. Pero perpektong nag-blend sa isa't isa. Dala ni Hong Xiu ang tray. Ibinigay niya ang mga mangkok ng Meng Po soup sa mga kumakain. Isang mangkok bawat tao. Pagkatapos inumin, malilimutan ang lahat ng nakaraan. Magandang panaginip ngayong gabi. Nanginginig ang kamay ni Tangjay habang hawak ang mangkok ng sabaw. Sa isang higop lang, agad na bumuhos ang kanyang mga luha. Sa sandaling iyon, nakalimutan niya ang lahat ng kanyang mga problema. Naging blanko ang kanyang isipan. Tunaw agad ang karne pagpasok sa bibig. Naging isang mainit na daloy. Pinakalma nito ang bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Ang sarap, napakasarap talaga. Nakangiting tulala si Tangjay. Parang nakita ko na ang lola ng lola ko. Hindi lang siya. Lahat ng mga kumakain doon. Pagkatapos uminom lahat sila ay naging kakatwa ang katahimikan. Tulala ang mga nanonood sa live stream. Anong nangyayari? Nasapian ba silang lahat? Seryoso ba, may lason ba yan? Gusto ko ring uminom. Gusto ko na ring kalimutan ang ex-boyfriend ko. Habang pinapanood ko ang eksenang ito, bahagya akong napangiti. Ito ang restaurant na gusto ko. Hindi lang basta pampabusog ng tiyan, kundi pampagaling din ng kaluluwa. Sakto namang. Lumutang si Hong Xiu sa tabi ko. Boss, may kakaibang tao sa labas. Hindi siya pumipila, at hindi rin pumapasok. Nakatayo lang siya sa ilalim ng puno ng akasya at nakatitig sa iyo. Naging seryoso ang tingin ko, at tumingin ako sa labas ng pinto. Nakita ko ang isang lalaking nakasuot ng itim na trench coat.
Tahimik na nakatayo sa maililim. Nang maihatid ko na ang huling grupo ng mga customer, saka lang siya dahan-dahang pumasok. Ako si Ing siya, mula sa kabisera. Pagkasabi niyon ay may kinuha siyang isang itim na bakal na token mula sa kanyang damit, at ipinatong ito sa kabaong. Nang makita ang token na iyon, si Hong Xiu na laging walang pakialam ay biglang napasigaw. Nagtago siya sa likod ko habang nanginginig. Boss, may masamang aura ang taong yan. Yung tipo na pumapatay ng masasamang espiritu. Hinawakan ko ang kamay ni Hong Xiu para pakalmahin siya. Saka ko kinuha ang token. Imperial Kitchen. Matagal na wala ang King Dynasty pero uso pa rin sa inyo yan. Walang emosyon sa mukha ni Ing siya. Wala na nga ang King. Pero narito pa rin ang mga patakaran. Ang sentro ng mundo ng pagluluto sa Huaxia ay nasa kabisera pa rin. Ang lolo mong si Zhuo Xiaoshan ay may kinuha mula sa kabisera noon. Hindi sa kanya ang bagay na iyon. Ibigay mo ang Imperial Cuisine Manual o sumama ka sa akin. Umisi lang ako at basta na lang itinapon ang token sa basurahan sa tabi ko. Ang bagay na kinuha ng lolo ko ay pag-aari ng pamilyang Zhuo. Kung gusto ninyo, sabihin mo sa amo mo na siya mismo ang kumuha. Agad na nagbago ang tingin ni Ing siya. Hindi ka pala madaan sa pakiusap. Isang itim na punyal ang lumitaw sa kamay niya. Sumugod siya sa akin na parang multo. Pero sa harap ko na pinalakas ng sistem. Punong-puno ng butas ang mga galaw niya. Ang kanang kamay ko ay nagliyab ng asul na apoy. Diretso kong hinawakan ang punyal. Sa sandaling dumampi ito sa palad ko. Agad itong natunaw. Nanlaki ang mga mata ni Ing siya sa gulat. Aatras na sana siya. Pero sinakmal ng kaliwang kamay ko ang kanyang lalamunan. Bumalik ka at sabihin mo sa matandang iyon. Hindi na niya kailangang hanapin ako. Ako mismo ang pupunta sa kanya. Kung ang Jingcheng ang itinuturing na langit, wawasakin ko ang langit na iyan. Pagkasabi ko noon ay binitawan ko siya. Tinitigan ako ng malalim ni Ing siya. Saka tumalikod at naglaho sa dilim ng gabi. Kinabukasan ng umaga, isang anunsyo ng pagsasara ang nakapaskil sa pinto ng Changsheng Tower. Samantala, sa business class ng isang high-speed train papuntang Jingcheng, pinapanood ko ang mabilis na dumaraang tanawin sa bintana. Malalim ang aking iniisip. Nagkatawang tao si Hong Xiu at umupo sa tapat ko. Habang inunguya ang liig ng pato, nagtanong siya ng hindi malinaw. Boss, talaga bang pupunta tayo sa Jingcheng para makipag-away? Narinig ko maraming malalakas na multo doon. At marami ring Taoist priest. Sobrang delikado roon. Delikado. May kinuha akong isang luma at naninilaw na libro mula sa aking damit. Imperial Cuisine Compendium, isang fragment. Pero ito ang pangalawang bahagi lang. Ang kalahati ay nasa isang mahiwagang sihiyuan sa Jingcheng. Mas masaya kapag delikado. Isinara ko ang libro. Isang mayabang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tapos na ang laban dito sa Jiangsheng. Panahon na para harapin ang mga tinatawag nilang Diyos.